So magandang araw po mga idol, mga Sir Gilas, update po muli tayo. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta na lamang po sa ating YouTube channel. So as of the moment po, si Justin Brawley ay nag-aasikaso na po ng kanyang mga medical documents. Yung prescribe po sa kanya nung nasa medication po siya sa United States, no? At yung certification po that will be needed in case mag-appeal si Justin Brawley after the opening of Sample B. So napaka-malaking bagay po talaga na maihanda yun ni Justin Brawley. And after po kasi mag-positive ulit ni Justin Brawley, doon na po i-implement yung 2-year suspension niya sa FIBA at sa PBA, which is ayaw naman po natin mangyari kay Justin Brawley. Dahil kung hindi po kay Justin Brawley, for sure hindi po tayo nakakuha ng gintong medalya, no? Siguro silver or bronze lang o baka mas mababa pa, no? Kaya talagang dapat back upan si Justin Brawley ng SBP at ng POC, no? Dapat talaga hindi natin pabayaan si Justin Brawley dahil pusong Pino po yan pag naglalaro sa Gilas Pilipinas. So ang mangyayari po kapag ganoon ang naging sitwasyon, that's the time that we need to file a case sa CAS, no? Certified Addiction Specialist to appeal and justify. So ano po ba yung CAS? Yung CAS po, no, is a clinical certification based upon experience providing treatment under the direction of qualified clinical supervisor, specialized training, and a written examination. So pangkalahatan na po ito. So napakalaking bagay na maisangguni natin dito sa CAS kung sakaling pong mangyari yung sample B at mag-positive itong si Justin Brawley. So yung CAS na po ang bahala mag-check at mag-decide kung ano nga pa ang magiging hatol kay Justin Brawley, kasi alam naman natin ginamit lang talaga ni Justin Brawley yung substance na yun para sa kanyang bone injury, no? So dapat talaga maagapan po yun, kaya dapat maipon po lahat ng medication niya, and it's prohibited but hindi naman po enhancing drugs at ginamit talaga when he was injured. Dapat yun po ang mailathala at masabi mismo sa ITA na hindi po talaga yun yung prohibited, o sabihin natin prohibited drugs, pero hindi naman siya enhancing drugs, no? Ginamit lamang siya for medication dun sa bone injury ni Justin Brawley. At kung mapatunayan po na nakita ng CAS na yung sitwasyon ni Justin Brawley, they might lower the suspension po to 1 month to 3 months, no? So pwede pong mababaan basta makita lang ng CAS na yung ginamit po na substance na yon ay doon lamang para sa bone injury ni Justin Brawley. So malinaw naman po, no? Pwedeng mababaan yung suspension ni Justin Brawley kapag napatunayan, pero may suspension pa rin. Pero okay na po yun, 1 to 3 months mababa na po yun. Kasi kung titignan nyo po, meron din tayong player po. Ito din, naglalaro din sa international, sa B-League. Ito pong si Keeper Rabena, 18 months po yan na suspend, no? After din po siya mag-positibo sa 3 banned substances sa anti-doping test. So tatlong substance po siya, sa both A and B samples ay nag-positive po. So ang mangyayari po kasi ngayon, si Justin Brawley do sa sample A nag-positive. Ito naman after October 19 yung sample B. So ipag-pray natin, no, mag-negative si Justin Brawley doon. At kung sakali man pong mag-positive, so back upan natin, suportahan po natin, no, tulungan natin. Lalo na po ang SBP at ang POC, dapat talaga tulungan nila. So ngayon kasi mabigat talaga yung nagiging sitwasyon dito, at syempre sa side ni Justin Brawley hindi po maganda yon dahil nag-roll lamang siya na recovery, nagpapagaling lamang siya, hindi naman niya alam kung ano yung mga itinuturok sa kanya ng mga doktor sa Amerika. Yung sinasabi nga natin dito na meron nga substance yung cannabis nga or yung marijuana na alam naman natin prohibited yun, no, pinagbabawal, no? Pero sa ibang bansa kasi ginagamit na po yun bilang isang treatment or panggagamot nga sa sabihin sa lahat ng klase ng sakit, kasama na dyan yung mga injury, no? Maraming mga treatment po yung cannabis, which is hindi naman natin alam, hindi naman alam ng ibang mga tao, kaya ipinagbabawal nila kasi addiction daw po yun. Pero sana nga po sa maging sample B test, no, ay walang paboran itong ITA kasi very obvious naman kasi yung nangyayari, no? Isipin po ninyo, no, tignan nyo mabuti, October 6 pa, no, na nakakuha tayo ng gintong medalya. Bakit October 7 pa sinigawa ang anti-doping test ng ITA, which is alam naman natin na dapat nung nakaraan pa bago magsimula o bago pa lumaban yung Gilas Pilipinas, dapat sinimula na. Hindi yung kung kailan nakakuha tayo ng gintong medalya, bigla pa nagkakaroon ng ganyang issue. So ang nangyayari, parang ayaw siguro ng China
na makagintong medalya ang Pilipinas, no? Pati nga yung Jordan nadamay, meron din, na-detect din. Pero ang tinitingnan natin nito, yung issue dun sa naka-gold medal. Ang sinasabi nila dito, or ayon na rin sa ibang mga netizens, etong si Brownlee gusto nilang maban dito nga po sa Gilas Pilipinas. Kasi talaga nakita natin, napakalaking balakid talaga ni Justin Brownlee sa koponan ng China. Hirap na hirap sila. Si Justin Brownlee lang naman ang may pinakamataas na score. Siya talaga nagbibigay o bumubuhat sa Gilas Pilipinas, kaya tayo nakakuha ng gintong medalya. Sa naging laban ng Gilas Pilipinas at China, nakita nyo naman yung mga buzzer beater shot ni Justin Brownlee na tumapos talaga sa China. So doon sila na trigger, doon talaga parang gumawa ng paraan o sumilip ng butas itong koponan ng China. Si Yao Ming hindi rin matanggap, no, unprofessional, no, basketball player pa naman siya, ambassador pa man din siya, pero hindi niya matanggap yung ganung pagkatalo ng koponan ng China. So wag tayong pumayag, no. So talagang baka pa natin si Justin Brownlee. So guys, patuloy ko po kayong i-update. In case, maraming salamat po sa suporta, maraming